Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makikilala natin ang owner ng isang kumpanya na layuning magbigay ng makabago at educational solution sa technology para sa kabataan. Nag-aalok sila ng serbisyo tulad ng computer repairs at support sa sales. Lahat para tulungan ang mga bata at pamilya na matutunan ng mundo ng teknolohiya, ang Tech Kids PH Trading. Mga kaibigan, mga kanegosyo, welcome po natin ang ating special na panauhin ngayong araw, Randy Lester Salonga, owner ng Tech Kids PH Trading. Welcome, Randy, sa Kabuhayan at Negosyo. Maraming salamat po, Yusek. Thank you po for this opportunity and sa pag-invita po. Oo. Katulad nyo, young, siguro nag-umpisa ka as bata ka pa dito sa entrepreneurship, sa pagninegosyo, Randy. Okay naman po. Dati po akong nagtatrabaho sa bangko. So, nung nakita namin nagkaroon ng opportunity, so nasubukan po at luckily na medyo nag-grow naman po tayo. So dati, bago ka mag-negosyo ng sarili mo, ikaw ay nagtrabaho sa bangko, di ba? Opo. Matagal-tagal din po tayo sa banks. So, nung 2020, nung pandemic, yun, nagkaroon ng demand, di ba? Especially sa mga computer and laptops and printers. So doon po tayo nagsimula. Tama-tama. At ngayon ay pag-usapan natin itong negosyo mo. Ano ba ang Tech Kids PH Trading, Randy? Opo. Ano po, essentially, nagbebenta po kami ng mga computers, laptops, printers, everything IT, everything tech po, nagamit sa opisina, sa school, sa bahay. Yun po, na kailangan at ginagamit po ng lahat ng tao. Ito ay business-to-business trading, tama? Opo. Actually, nagsimula po kami ng business-to-consumer, B2C, retail po, via online, maliit na opisina, doon po yung delivery, doon po yung pick-up, yung mga kliyente. Tapos, as we went along, with God's grace, nakabenta naman po tayo. So, nag-transition po yung focus talaga namin sa B2B market. Basically, mga kumpanya, mga negosyo, mga corporate, yun po yung concentration namin ngayon in terms of target market. Ano ba ang nakita ninyong oportunidad sa technology business, Randy, at bakit ito yung gusto mong maging negosyo? Siguro, if maikwento ko po, nung 2020, dahil po nagkaroon ng very unexpected na pandemya. COVID ito? Opo, nung COVID. So, biglang narattle, di ba? Yung uncertainty, yung ano. So, marami were forced to be work from home, study from home, na basically nakulong sa bahay. Ngayon, syempre, yung iba kailangan ng facilities, ng resources. So, kailangan nila ng mga computer, laptops para mapagpatuloy yung mga negosyo or yung even yung mga corporate na kailangan mag-work from home or yung mga estudyante na kailangan mag-aral sa bahay. So, nagkaroon ng very, very strong demand. So, doon po, sumubok po kami ng laptops, talagang sa umpisa, laptops. So, nagulat din kami na nabebenta. Ang laki ng demand. At, sobrang laki po talaga. Tapos very scarce po yung supply. Medyo nahihirapan po makabili yung mga normal na tao kasi hindi makalabas. Tama. Sarado yung mga mall, sarado mga tindahan. So, we tried really to bridge the gap. Yung demand and yung paghanap ng very scarce supply. So, to be honest, medyo unexpected din na yun nga, nakabenta po at kumbaga medyo nag-attraction. So, nagkaroon ng konting cash flow. So, yun. So, from laptops and then medyo nagdagdag ng printers, nagdagdag po ng monitors, and then ng computers, dun po talaga nagsimula. Oo. Kasi alam mo, sa mga aspiring na entrepreneurs, mga kabataan, siyempre may mga business idea, maraming business idea. Pero ang pinaka-challenge ko minsan, Randy, ay
capital sa business. Ikaw ba ay nagumpisa ka dito sa negosyo mo na malaki yung capital mo, or ikaw ba ay binigyan, I'm sure baka maraming pera yung mga parents mo, ikaw ba ay, at gaano kalaki yung inumpisahan mong capital dito sa negosyo mo, Randy? Actually, I wish po, I wish. However, hindi po ganun. Meron po tayong basically yung naipon natin, and then may partners. Nung nagtrabaho ka pala sa mga Mambo. naipon po, kumbaga sariling naipundar, parang kumbaga, tapos may mga partners po tayo. So, limited din po talaga yung resources, especially financial. So hindi malaki yung puhunan mo, naging capital mo. Opo. So, nagsimula tayo ng laptops na 5, 10. Oh. Kumbaga, So very humble beginning ka rin. opo, Randy. kasi yung laptop, di mo alam kung di mo mabenta, may iwan yun, di ba? So yung pera mo naging isang equipment, di ba? So syempre, very conservative din talaga yung simula. Tapos may maliit lang na opisina na nakikigamit lang po tayo. So Dati ay nakikigamit ka lang na opisina? opo, nakikigamit lang Wala kang sarili dati? Opo, nakikigamit lang po tayo. So, very po talaga, siyempre, kung anong matitipid natin. Di ba? Kasi yung opisina para may address, para siyempre mas kapani-paniwala, mas credible. Kasi maliit po tayong negosyante na nagpapakilala pa lang po. So, yan, nagsimula po kami na 3 lang po kami. Okay. So, all around po talaga. From marketing, ginagawa ko po yung marketing online, sa Facebook, ganyan, or Viber. Tapos, kung may interesado, kakausapin ko rin. Tapos, yung pag-secure ng stock, pag-dispatch, pag-meet up, pag yung transaction, yung payment. So, lahat po yun. Ako po talaga, kumbaga, Hands-on ka talaga? opo, very all around talaga. Kasi walang iba talagang maasahan. Tapos, limited din yung yung travel, limited din po. So, talagang kailangan ng diskarte at ng parang resourcefulness talaga. So yung market mo, Randy, ay ano yan, buong Pilipinas? So dito lang sa Greater Manila area, or paano ba ang marketing mo? Initially po talaga is Metro Manila. Okay. Based po kami sa Quezon City. So initially pick up lang din po talaga eh, 'di ba? So salamat sa mga nagtiwala kasi yung iba, 'di ba, uso yung mga third party riders, 'di ba? Eh syempre yung laptops hindi rin po medyo may Masilan yan, no? Oo, masilan. Hindi rin po mura 'yun, 'di ba? Mga 20,000+, 30,000+. So yun, initially talaga yung Quezon City and Metro Manila po talaga. And then ngayon, yung mga Visayas Mindanao, meron din po via yung mga yung mga couriers, yung mga logistical na, or via yung mga online selling platforms po. Okay. Meron din pong konti. Pero ikaw, may mga rin kayo, mga TV, na mga smart TV, something like that? Meron Opo. Luckily naman, because of the clientele at yung mga hinahanap nila o yung mga requirement nila, medyo nag-expand po yung portfolio natin into yan, smart TVs, monitors na touchscreen, up to mobile phones po, components, mga accessories such as keyboard, mouse, UPS, AVR. So basically, I'm proud to say din po na full line po tayo in terms of IT and tech products po. Galing. So, Randy, napaka-importante yung pagpapakilala sa produkto nyo. Lalo na ito kasi di na talaga ito madaling, hindi mahirap ibenta yung mga technology ngayon. Ano? So, kayo, ano yung naging strategy mo or innovation mo para ipakilala sa publiko itong negosyo mo? Ano ang naging strategy mo dito, Randy? Initially po talaga is via online, Facebook and Viber. Yun po talaga. Tapos, and then later on, talagang syempre nag-start din po tayo sa mga kakilala, kaibigan, mga network. Mga personal friend, kamag-anak. Opo, na syempre may mga pangangailangan at may mga kumpanya rin sila na talagang sinikap po nating makausap at yung mga tamang tao at makapasok kahit konti, kahit panimula. And then, later on, mga rin, nag-spread naman yung word, luckily, and then may mga sumuporta rin naman, thankfully po. And mas pinalawak natin yung yung kumbaga yung pagpapakilala sa Facebook, sa
sa online. Social media talaga yung platform. Correct po. niyo. Social media, isa po talaga, I think, very, very much important po in So, today's nakatulong age. talaga sa'yo ang... Nakatulong po, nakatulong. In fact, gusto po namin ipaigting, kumbaga i-improve yung pagpapakilala yung coverage po ng online media. Ikaw ba ay nakikipag-transact din sa government or ano to, mga business to business? Ay, opo. Yung sa, dahil full-blown corporation po tayo, one of our expansion plans din po is yung rin po, sali sa mga government biddings. Which, So yung sumasali ka rin sa mga procurement, sa government correct po. transaction? Meron na po tayong iilan ngayon na government hospital, barangay halls, city hall. So may mga iilan na po tayong nasubukan at tinatry po natin i-grow yung experience and to improve yung, syempre, yung mga kailangan, maraming papeles, Oo. relationship, Mga compliant, no? Sa correct. government. Oo. Ano po yun? Annually, kailangan i-update. So, yun po yung isa nating dinidevelop po. Sa tingin mo ba, Randy, paano makakatulong ang mga tech ngayon, no? Tech partnership sa pagpapalago ng negosyo? Tech partnerships, actually, I feel na very important yan. As I've mentioned, lahat po tayo kailangan. Lahat po tayo, ano po yan for efficiency, for productivity, kailangan po natin, syempre, ng mga magagandang IT products, laptops, diba, computers, printers, na makakatulong sa day-to-day, araw-araw natin ginagamit. We were in talks sa aming mga suppliers, sa aming mga brands, na tulad ng mga Asus, mga Lenovo, Epson, for partnerships po. Basically, para meron pong collaborations, may additional support, and incentives for us din na maibigay din namin sa aming mga consumers at optimal prices, yung serbisyo at yung warranty and yung quality na nandun talaga na magiging sigurado at kampante yung aming mga client na legitimate products with warranty, kumbaga walang problema. Tama yan. At ano naman, Randy, ang tingin mo ang papel ng digital transformation sa pagpabuti ng customer experience sa ngayon? Ayan po, yung digital transformation we're experiencing now po talaga first-hand, di ba? Especially from 2020 talaga nung nagkaroon ng pandemic. So, bata, matanda, experience, neophyte, kailangan po talagang mag-adapt. I think that's one really key to success. Adapting to change, especially technology ever evolving. Ang bilis eh. Ang bilis po talaga. Ever changing, always may improvements, always may new competitor, may new brand, may new development. So, which makes it very, very interesting. And adapting to it, of course, 'di ba? Hindi naman 'yun din gano'ng kadali. Depende sa resources, 'di ba? Always naman limited po. Syempre, one of my advocacy is talagang pag may nakausap ako may pangangailangan, i-explain ko sa inyo thoroughly na ito yung kailangan, 'di ba? Na hindi lang makabenta, hindi lang maka-oversell, kumbaga dumagdag sa sales or mag-undersell naman na parang baka kapos naman yun, di ba? Hindi rin ma-optimize. So, yun po, yung pag-adapt po and yung digital transformation is something na I've been, rin talaga. Ina-advocate mo rin? Yes. And parang personally na talagang tinatry ko rin matutunan. Di ba? Kasi syempre, din talaga yan. Part na ng buhay natin yan. So, and hopefully, ma-optimize po natin syempre po sa negosyo and even sa personal capacity. Diba, sa mga sariling kagamitan natin, gusto natin syempre efficient tayong, diba, makipag-communicate, gumawa ng mga bagay at even mag-transact sa business. Oo. Ikaw ba, Randy, ay may plano na magbukas kayo ng mga bagong branches or makipag-collaborate sa ibang technology owner like, of course, international man yan or mga sa local brands? To be honest, ano po talaga yan? One of our goals, di ba? As I've mentioned, syempre yung resources natin hindi limited po yan. So, yung opening a second branch is
I feel na kailangan and talagang one of our immediate next steps, 'di ba? Okay. Mag-expand, makilala, ganyan. Yung mga collaborations po, always open po. That's why nag-join po tayo ng mga organizations, associations to network and kung pagpapalain na meron tayong let's say makausap or may dalang bagong brand, ma-distribute or makilala na bagong produkto, isa po yan, kumbaga, I think further growth yan and enhancement for our business. Talagang always open po tayo sa meeting new people, new clients, new suppliers, manufacturers na makakatulong po. Oo. Napaka-importante yung mga business collaboration. Ikaw ba, Randy, may future plans kayo sa iyong technology business? Yes, actually ngayon, I think yung siguro yung isang very, very much na may potential is I think yung artificial intelligence, yung AI. Opo, so kung paano po natin, let's say, makaka-adapt po yung ating mga equipments, yung ating mga products sa mga mas requirements or enhancements na maidadala ng AI. For example, yung mga specifications ngayon, yung mga manufacturers, yung mga big brands, medyo nag-adjust na sila na parang okay to for AI production, for AI na requirements. So, I think yun yung isang way na talagang very, very high growth potential. Sa ngayon ba, being a founder of your business, ano ba ang kukonsider mo talaga na very rewarding part na itong negosyo mo na TechKids ay nakikita mo na lumalago? So, of course, bukod sa ikaw ay kumikita ng limpak-limpak na salapi. Ano pa ba ang, anong masasabi mo na most rewarding part sa negosyo mo ngayon, Randy? Sa tulong po ng Diyos, kumbaga, meron naman po yung cash flow, may kita naman po. Well, I wish po na limpak-limpak. Yun. I guess yung reward talaga is one. Yun po talaga yung parang, I would say, more than 10 years ago, parang one of my goals or dreams po talaga magkaroon po ng negosyo, di ba? Siyempre, simula po tayo sa maliit. Ngayon, yung rewarding po sa akin ngayon is being able to talk to clients, talk to iba-ibang tao po, iba-ibang korporasyon, negosyo, maliit, medium, malaki. Parang yung mga natututunan ko po at yung mga naibabahagi ko, especially pag may mga requirements, lalo na yung mga hindi ganun ka-adept with technical specifications, ako po ang pamamaraan ko po is i-explain ko po sa iyo, ito po yung tapat dyan, ito po yung kailangan, ito po yung naaayon sa description nyo at sa and also sa budget. Kasi ayoko po magbenta ng hindi tapat, hindi sapat. Baka sabihin, di ba, bakit naloko mo ko or mabagal to or yung iba naman na baka mamaya sabihin oversell, di ba, na hindi naman kailangan para sa parang ang akin, na masatisfy ko po yung requirement and maging happy po yung end user. Ako, maging happy din po. Kumbaga, win-win situation po. And syempre, yung repeat business or yung pag-reorder, binibuild po natin yung foundation, yung tiwala, yung relationship, diba? Kasi kung feel mo na hindi tapat yung nakuha mo, hindi mo po ako kakausapin. So, ikaw ba ay may mga after sales ka rin na service yun na ino-offer, talagang nakatutok ka rin doon, Randy? Opo, yung in terms of after sales, lahat po tayo may local brand warranties. Okay. Which are actually, ito ay mga foreign, international, very established brands, diba? For laptops, printers, computers. So, lahat po yan may warranties. May mga accredited service centers na, for example po, kahit taga Mindanao po kayo, meron po diyang mga accredited, Visayas po, Luzon. So, which makes it convenient din para sa end user na kung taga South po kayo, bumili pa kayo sa amin, sa Quezon City, meron pong malapit sa inyo. Though, pwede nyo rin po idaan sa amin to give you peace of mind, di ba? Para secure din kayo na, si Randy, parang pwede ko rin idaan sa kanya, di ba? Kumbaga, or kung malapit sa akin, nagmamadali ako, pwede rin sa
malapit sa kung nasaan kayo located. Okay. Ikaw ba, Randy, ano sa tingin mo yung mga personal challenge na kinakaharap ninyo na sa tingin mo ay humubog sa inyo bilang isang business owner? Naku po, madami-dami po yan. Firstly po, from being working in corporate sa bangko po, syempre, hindi po natin, may certain task lang po tayo noon, actually sales po ako noon. So now, yung transition, ang dami po niyan. Saan mo bibilin yung produkto, kanino mo ibebenta, paano yung operational, paano yung logistics, paano yung manpower, paano yung, especially yung overhead expenses. With the limited resources po, in finances, we started talagang paunti-unting laptops talaga. 1, 2, 3, 5, 10. So yun po. That's one. And then secondly, I think yung target market talaga. Dati syempre medyo parang strike anywhere po. Parang kung sino may kailangan, sino may kakilala, sino yung lumapit. Di ba? Hindi po tayo mapili. Correct. Actually, until now naman, retail, individual, wala pong problem. So yun po. And then, yun nga po, yung restrictions ng pandemic made it a little more challenging din, di ba? Yung pag-pick up, yung pag-deliver man, or yung pag-secure ng item. And also, marami rin siyempre parang medyo nagsitaasan yung mga presyo. Hindi natin kontrolado. Tayo, we try really to price competitively, fairly, para makilala rin, di ba? So, yun po yung mga challenges. And siyempre, now naman po, luckily and very thankfully po sa mga sumuporta, nag-grow naman po tayo. Siyempre, yung next challenge is how to expand, how to scale up, diba? In terms of manpower, in terms of, syempre, capital kailangan po talaga, diba? And yung mga ibang resources po, syempre, yung mga manager po natin, yung sales po natin, yung logistics po natin. Very long way to go. But hopefully, in God's time din po, makapag-grow din po tayo. Lalong lumaki. Opo, and more than that po, I think makatulong din po, lalo na sa mga nangangailangan, di ba? Kasi kami po, mabilis naman kami kausap kung talagang ganito yung budget. Kung kaya po namin, we will give it po talaga. Oo, sa pagbabalik ng kabuhayan at negosyo, pag-usapan natin yung mga advocacy mo sa buhay, Randy. Huwag po kayong aalis, mga kanegosyo, at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Break mo. Mga kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Randy dito sa Kabuhayan at Negosyo. Napaka-interesting yung kwentuhan natin, Randy. At gusto ko sana itanong kung ano ba talaga yung pinaka-importanting lesson na natutunan ninyo sa larangan ng ito, sa negosyo nyo na sa tingin mo ay hindi mo natutunan sa eskwelahan nung nag-aaral ka, Randy? Sa mga lessons po, napakarami po talaga. Yung mga pinag-aralan po natin, more of ano lang po naman yung theoretical, di ba? Oo, yung hindi natin natutunan sa libro. Oo. Opo. Ngayon, ano ka na, entrepreneur ka na, negosyante ka na. Oo. Sa totoo, looking back, parang you will really never know parang what's in store, what you're capable of, until you try it. Ngayon, with a leap of faith, nasubukan po, yan po yung mga natutunan natin along the way, yung pag-manage po, yung operational, di ba? Tapos yung pakikitungo, building relationships with clients, of course, di ba? It starts there talaga And then yung mga, syempre, yung pag-discarte and being resourceful talaga, na hindi naman lahat yan nandyan Pinaghirapan talaga, may mga ibang benta, walang kita. May mga iba, maliit ang kita. Diba? So, yung mga natutunan natin, parang along the way, diba, I think what's more important is yung being resilient, diba? And persevering, na parang kung may problema, to be able to resolve it efficiently. Diba? Ngayon, and then yung mga nakikilala natin, continuous learning process na ako,
I'm a people person na parang marami pa akong gustong matutunan at natututunan along the way. Kahit sa inyo po, 'di ba? Sa ating parang marami pong very curious always and interested para ma-improve natin yung craft. Tama yan. At alam ko, kayo Randy, napaka-passionate mo talaga sa pagninegosyo. Ito, kaibigan ko to si Randy, nagkakilala kami sa isang event sa Powerhouse. At may franchise ka rin sa Powerhouse, Randy. Ayun po, actually, small world, or I would like to think na sana meant to be po, Yes, 'di ba, yes. na cross ang landas natin, na magkakilala kahit panandalian dun sa event. Yes, yes. Thankful po ako, 'di ba, na-meet ko po kayo. Opo, dahil sa well, yun nga po, nagsimula kami sa Tech Kids PH, basically everything tech and computer. Kumbaga meron din po kaming na encounter na isa po pong opportunity. Tama. Yung Powerhouse nung nakausap namin nung I think late siguro 2021 or early 2022 na sabi ko rin yung pandemic pero yung construction tuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy. Build. Build. So, parang I guess parang essential pa rin siya. Correct. Diba? Yung mga ginagawang shelter or yung mga programa. Oh, kailangan yung mga power tools, mga tools, di ba? Yun nga po. Kaya sabi ko, tas ito naman po, ano po yan eh, hindi nasisira. Correct. So, Hindi nabubulok. Tama, di ba? Tulad sa food industry, di ba? So, sabi ko, parang welcome opportunity rin. So, ngayon, sumubo kami ng isang branch. With the help of God, parang ano naman tayo, surviving naman and kumbaga, maganda naman ang takbo. okay naman po yung takbo, okay naman po. So that's ano na rin, around 3 to 4 years na rin. So nakabuelo kahit papaano kasi iba rin po yung clientele. Correct. Iba rin po yung sino naman po kilala ko sa mga construction, sa mga contractors, di ba? So another challenge, another ano po yun, kumbaga pagsubok na tinahak din natin na thankfully naman may ano naman, kumbaga progression po naman. Progression, And syempre, we try na lang din to integrate basically cross-sell, upsell, parang for both business categories. Napaka-importante yan, Randy, kasi alam mo naman, sa business, sabi nga nila, don't put all your eggs in one basket. So, kailangan ka rin, may iba-iba ka rin na innovation sa business. Maganda po yung nasabi nyo. Parang, syempre sa umpisa, hindi naman natin maiisip yan di ba? Minsan, ano yung opportunity, ano yung makakayanan natin, di ba? Minsan, syempre, marami tayong gusto, hindi naman yan lahat kaya all in one go. Pero yun, spreading your eggs, I guess, parang hindi sinasadya, pero tama rin po. At least, na nakachamba rin kahit papaano. Of course. At alam ko napaka-busy mo, Randy, at talagang tutok ka sa negosyo mo. At paano nyo naman binabalansi ang pagpapatakbo ng negosyo nyo at of course ang inyong personal life, personal na buhay, Randy? Paano nyo binabalansi yan? Actually, thinking about your question po, baka yan po yung pinakamahirap na challenge, diba? Being an entrepreneur, a business person, very hands-on, very talagang tutok. Parang ano to parang baby po natin to diba? So, continuous actually, kailangan ko rin po talaga matutunan at ma-enhance yung time management skills po. Dati po kasi, syempre nag-aaral tayo, ganyan, more of, wala tayong masyado ibang iniisip. Ngayon, ang dami na diba? Personal relationships, syempre our business po, operations, day-to-day, and time po even for myself, for family. Yun nga po, talagang may nasasakripisyo talagang oras at effort talaga. Ngayon, tinatry natin i-balance kasi alam mo naman negosyo kahit holiday, kahit linggo, kahit Sabado, di ba? Parang katulad ngayon, holiday ngayon. Opo. Tuloy-tuloy po talaga, di ba? So I try na lang din talaga to make an effort, di ba? Na to be there sa mga okasyon, sa mga event na syempre support din natin kaibigan natin, networks natin, personal relationships, and yung family. Sa totoo, yung personal time, medyo mas sacrifice na lang din. Pero I'm working on it po, di ba? And syempre,
at the end of the day, di ba, sinasabi naman ng iba na invest in yourself. Correct. So, yun, parang work in progress din siya. Continuous ano siya. So, I think, na isang tabi ko po talaga, dahil po sa pinagkakabalahan natin, hopefully in time, di ba, mas mabalanse talaga in terms of yung pakikitungo sa lahat. So, like for example, pagka may mga challenges ka sa buhay, challenges sa negosyo, paano nyo minomotivate yung sarili nyo, Randy, sa mga panahon na mga tough times ninyo na dumadaan sa buhay mo? Ano po yan? Madalas-dalas po yan. Oo. Nakakibat yan ng buhay natin eh. Oo nga. Di ba? Parang we always try to have a positive attitude po na yung mga yan nandyan, binigay sa atin na kaya nating daanan, lagpasan, di ba? May it be simple, difficult, di ba? I think yung positive attitude tsaka yung resiliency, natutunan ko rin po talaga yan nung nagsisimula at nung pandemic na marami, most won't go your way. Talagang hindi madali, pero wala naman ibang way but to go up. Wala rin ibang paraan but to move forward. Na talagang maging hands-on, maging parang creative kahit papano sa pag-resolba nung problema. And syempre, kumonsult din or kumausap din tulad po sa inyo na mga may experience po, di ba? Na may mga marami na pong napagdaanan at napatunayan na makinig and how to improve po all the time, di ba? Randy, sa teknolohiya, hindi ganon kadali itong ganitong sektor na negosyo, no? So, kayo ba, Randy, paano ninyo pinipili ang technology, itong mga product technology na ibebenta mo or ititrade mo sa sektor na ito, Randy? Magandang tanong po yan. Talagang dahil sobrang dami talagang product, sobrang daming brands, di ba? Meron diyang mataas, merong gitna, merong mas mura. So, yung mainstream po natin, syempre, we stick with our core products din po. Yung laptops, printers, computers, di ba? Inks, components, accessories. And then later on, talagang luckily naman, naka-expand din tayo. We really try to maintain a healthy inventory para mabilis din natin ma-serve yung mga needs, yung mga orders, yung mga demands ng mga consumers and ng mga companies. And also, at the same time, try talaga to maintain and yung talagang to be able to serve them efficiently. Correct. So, yung mga mainstream, alam naman po natin ano yung mas fast-moving, ano yung mas normal, yung karaniwan nasa gitna yan, di ba? Or yung entry level. So, yun po. And then yung mga iba naman, syempre, we see to it na we will be able to serve them. Mahirap man yan, komplikado man yan, rush requirement ba yan, talagang kung kaya ko, susubukan ko talaga, gagawin ko talaga lahat para makatulong din and para ma-serve mo rin yung pangangailangan nyo na pansarili o pangkumpanya. Ipagpapatuloy namin mga kanegosyo ang kwentuhan namin ni Randy sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo. Huwag po kayong aalis. Welcome back dito sa Kabuhayan at Negosyo, mga kaibigan, mga kababayan. Nandito pa rin po kami ni Randy. Randy, nakalimutan ko itanong sa iyo ang paano ka napapanatili mo ang updated yung mga inventory na sa tingin mo ay mga in-demand na technology at mga gadgets? Magandang question po yan, sir. Siyempre, inaalam din natin yung target market natin, kung ano yung mga demand, ano yung mga kailangan nila, at ano yung mga usual na hinahanap. Diyan po, well-stocked po tayo in terms of yung mid-level, di ba? Yung mga regularly used at home,
in school, sa mga offices, companies. But also, we try really hard to keep up with the trends. Yung mga bagong developments, technologies. Every year, nagpapalit po yung models, yung generations, yung enhancements. Challenging din po ito, especially every year, medyo nagkakaroon din ng inflation, tumataas din yung mga prices. Yun, so, meron din po tayong basically nung regular at nung mga upgraded or yung mga newer versions, of course, para ma-serve din natin yung wide, diverse clientele. So, and also, we see to it yung execution, yung implementation, and yung delivery talaga efficient para makatulong din. And most importantly, I'm sure in-order mo yan kasi kailangan mo na. Kailangan mo. Diba? So, paano ka ba, Randy, nakikinabang mula sa mga emerging technologies, no? Tulad ng, kanina, nabanggit mo yung AI, blockchain, o 5G sa iyong trading business? Yan, always yung mga tao gusto natin pinakamabilis, pinakamaganda, at pinakamura. Pinakamura. So yung challenge to parang make them all work together, di ba? Yung compatibility, and yung sapat sa requirement, di ba? Yung pangangailangan. Kasi sayang din naman kung hindi mo ma-maximize. Pero in terms of yung mga bagong technology, we're keen na binabantayan namin yung AI, blockchain, di ba? Yung 5G, yung mga equipment, yung mga gadgets, yung mga components, na suitable, di ba? Especially now yung mga manufacturers, ginagawa na nila talaga na ito, can keep up with the AI. Ito, yung mga video card, for example, or yung mga high-end na processors pang blockchain, di ba? Na proven na these technologies are here to stay. Di ba? Talagang kailangan natin mag-adapt to whatever way we can, and also how we can benefit din, whether as a consumer, as a vendor, as a supplier, di ba? As a business, di ba? Na always naman na if ako yung parang one thing na talagang philosophy ko is to try to make things more efficient talaga sa pang-personal, sa pang-negosyo, sa pambahay, di ba? Na we want to be more efficient and rin tayo para ma-enjoy din natin. Correct. Ma-enjoy din natin yung bagong technology, di ba? Hindi naman kailangan always yung highest, but yung enough para sa mga day-to-day. Ano ba ang mga pangunahing trend ngayon sa tech market na sa kasalukuyan ay talagang sinusubaybayan mo? Well, sa market talaga, very prevalent talaga yung AI talaga. Artificial intelligence talaga. Kasi nga, napapadali yung buhay. Yung pagtanong mo, paghanap mo sa impormasyon, or pag-verify mo sa mga ibang data. So with that, and also sa mga, di ba, sa mga paggawa ng dokumento, ng graphics, ng speech, di ba? Parang lagi may bago di ba? So, kailangan natin magbasa, makipag-usap sa mga experts sa industry, sa mga may experience. And ako naman, ma-convey ko po, ma-relay sa mga clientele, sa mga consumers, kasi yung iba dyan, syempre, limited ang alam. Yung iba naman, okay na sila, di ba? Or healthy discussions all the time, di ba? Na to impart the knowledge and at the same time, matuto din po tayo sa mga kausap natin. Oo, tama-tama yung sinabi mo, yung mabilis na yung changes ngayon, no? So paano mo pinapamahalaan ang risk sa mga transaction ng tech products, no? Tulad ng, of course, presyo ng fluctuations o changes din sa mga demand. Tama po yan. Challenge po namin yan almost every day. Kasi nagbabago yung presyo. Yung mga luma, medyo bumababa. Yung mga bago, medyo higher price. Talagang may risk na mapag-iwanan yung mga inventory na hawak namin. So, tinatry lang talaga yung healthy cash flow, healthy number of inventory, di ba? Para rin sa ma-meet namin yung mga demands ng effectively. So,
talagang minimake most lang din namin talaga kung ano yung meron kaming resources, di ba? Always a challenge yung fluctuation and yung inflation. And syempre, we always try to be competitive in terms of pricing kasi nga, alam naman natin dito sa Philippines, laging hinahanap natin yung sulit yung mura, and yung maganda. So, we try to balance everything. And yun nga, healthy ano rin talaga, relationship and pricing. Ano yung pinakamahalaga sa tingin mo, Randy, na factor sa pricing strategy sa iyong mga produkto? Pinaka-healthy kasi sa totoo, very commoditized po yung IT industry. Kung saan ka nakatira, kung saan ka nagtatrabaho, meron diyang malapit na mall, meron diyang nagbebenta ng computer, laptop, printers, di ba? So, we see to it na minimal lang kahit minimal yung margin natin, as long as moving, as long as nakakabenta at nakakatulong. At siyempre, masaya rin yung pakiramdam na natulungan mo isang tao na kailangan niya isang bagay, 'di ba? Kahit naman hindi naman kailangan na yung kita yung priority, 'di ba? Yung essentially yung na-serve ko yung need mo, 'di ba? Or yung may kailangan ka gawin. At naging happy ka sa transaction, ako satisfied din ako at nakabenta kahit papaano. So kung baga win-win for everyone, and kung masaya yung consumer, that brings really fulfillment din on my part. Not just parang doing business na strictly business. Oh, tama yan. Ikaw ba may mga tips para sa mga aspiring tech entrepreneurs na gustong magtayo ng negosyo katulad sa iyo? I think Yusek, no, always very challenging naman yung something na you've never delved into. Iba yung bago mong gagawin. First thing, syempre, yung gusto mo, yung goal or yung vision, di ba? And yung next step is simulan. Pinakamahirap talaga simulan, di ba? Start small, di ba? With your limited resources, and kumbaga yung lakas ng loob, di ba? Syempre, may kaalaman ka na dyan, gusto mo yan, passion mo yan, di ba? So, magsimula ka dyan, and build relationships, di ba? Foundation. Parang I believe talaga yung credibility, you have to earn it eh. Kailangan magtiwala yung tao sa'yo na yung binibenta mo sa kanila or yung product mo will really help them in a lot of ways. So, pag ma-start mo yun at tuloy-tuloy, makonti-konti, I think, the growth and the potential, they're both really there. And alam mo naman sa business landscape, and especially since yung pandemic, nag-iba rin talaga, maraming mechanisms, maraming landscapes ang nag-iba. Important, I think, is maka-adjust, maka-cope, and accordingly, diba, na syempre, ayon sa kakayanan natin as a business person, and maka-evolve din into serving the needs of our customers. At the end of the day, kung ma-serve natin na maayos at may tiwala sila sa atin, I believe naman na nababalik din sila for future business and for more transactions. Tama yan. Napaka-interesting yung kwentuhan natin, Randy, no? Kulang na kulang ang ating oras. Baka may parting words kayo sa mga suki natin dito, mga followers natin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Your parting words, Randy. Una-una, maraming salamat po for the opportunity, for the chance, 'di ba, na ma-impart natin yung entrepreneurial journey rin natin sa inyong mga viewers and followers. Siguro yung parting words would be, first, syempre, nag-aral tayo, may mga gusto tayong makamit, may mga goals and visions and dreams tayo. Sa simula, talagang hindi natin yan makukuha eh. Talagang marami tayong pagdadaanan eh, 'di ba? Ngayon, kung may opportunity, I guess siguro yung task natin, what we owe ourselves is to parang be ready, 'di ba?
I believe din na we will never always be fully ready for something na kailangan talagang subukan, pagdaanan, simulan. Now, if we take the first step, talagang maano ka dyan magiging hands-on ka, talagang magfo-focus ka, and yung drive, yung passion, and yung talagang determination, I think, makakatulong yan into propelling di ba? Whether small business, medium, into a big corporation, conglomerate, di ba? Lahat naman ng tycoons natin sa Philippines, nag-start din sila ng maliit, nag-start din na sa hirap. So, yun, always lang learn, always lang matuto, always lang to keep up, 'di ba? Magsipag, 'di ba? Learn. Yun po, 'di ba? And parang I think wala nang ibang paraan Kung medyo swertihin or Tuloy-tuloy lang. yun, 'di ba? At magpasalamat din kay Lord na kung ano man, 'di ba? We try to make the most out of it. Maraming salamat, Randy. Thank you so much at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at inspirasyon sa aming mga manunood. Tunay nga pong ang sipag, tiyaga at tamang diskarte ay susi sa tagumpay sa business at negosyo. Sa mga kababayan natin, sana po ay may natutunan kayo at na-inspire kayo ni Randy na sumubok at magtagumpay sa negosyo. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat sa patuloy natin suportahan ang ating mga lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episode, maaari po nating balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan i-like, subscribe, at of course, i-follow na rin natin para sa mga updates at mga bagong episodes. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.